At ito is ako gumawa. Ha? Ultimo yun. Ayan. Idea ko yan. And kasi may isa kasing nagsabi, may isa kasing comment na magkano paggawa ko. Bakit hindi ko sinasabi kung sino yung gumawa ng living wall. Hindi, ano po talaga kasi, ako lang talaga gumawa. Although, pinagawa ko yung frame niya. Ayan. Pero yung mga moss dyan, ako yung gumawa. At napansin ko lang guys, napansin ko dito ha, sa ating living wall. Napansin ko dyan. Yung part dun sa taas, hindi ko masyadong nababasa. Kasi medyo mahina yung tubig dito sa dasma. Baka naman. Baka naman po pala kasi onte. Kaya medyo mahina talaga siya. Kaya minsan, nagdidilig ako ng gabing-gabi. Minsan madaling araw para huengot, diba? Para lang ma-secure ko na basang-basa sila. Kasi isa guys, na maganda talaga is yung basang-basa sila kesa sa misting. Ako kasi mas gusto ko yung binabasa ko sila kesa yung misting lang. Kasi nga, di ba yung nangyayari guys sa misting, yung nagpapatch yung white cast dun sa halaman, di ba? Dun sa dahon niya. Kaya, mas okay sa akin yung, mas okay sa akin na totally ligong-ligo sila. Ayan. Ayan na yung itsura niya. Sa mga nagtanong noon, may mga PM, may mga comments, ayan. And, ayan, this time, gusto kong i-share sa inyo, nakabihis ako nga, hindi naman bihis, nakaayos lang, kasi, pupunta ko sa Silang, kay Plant Kingdom, magkakaroon kami ng, ng live selling yung halaman niya, kasi sobrang babagsak presyo niya na yung mga halaman. Kaya, gagamitin natin yung ating Facebook para ma-share sa inyo, baka may mga magustuhan kayo doon. At ito lang, flex ko lang to kung gaano kaganda siya pagbasa. Focus, camera focus. Ayan siya. Ganda niya, no? Ganda-ganda talaga ako sa dark form. Ayan. At gusto ko i-share sa inyo, bago ako umalis, magpa-fertilizer muna ako. Kasi, ngayon guys, yung mga nagtanong, paano nyo rin po na-maintain na sobrang laki ng mga dahon, paano nyo na-maintain na ganyang kalalaki yung dahon, paano nyo nagawa na palakihin yung, ng ganyan yung dahon o lumago sila ng ganyan. Totally guys, nakatanim ang karamihan sa lupa. Yan, nakatanim talaga sila. Nagpagawa ako ng plant box. Ayan, ayan yung plant box na ginawa, pinagawa ko, diba? Camera focus, ayan siya. Dito tayo. Medyo malaki siya. And sinicure ko na yung lupa dyan is soil free. Wala talagang, kumbaga ang mixture dyan is soil free. Kasi inisip ko, pag nagtag-ulan, mas mahihirapan tayo, diba? Yun yung ayan, sobrang laki. Kasi pinakamahirap na part sa mga nag-aaroids collection ngayong tag-ulan. Kaya yung iba, mas nilalagyan nila ng net. Although ako, hindi ko na ninetan kasi mas gusto ko na uulanan sila. Mas gusto ko yung effect na naulan. And, sinicure ko lang na karamihan sa kanila is lagay talaga na, direct na doon sa malaking yan, lalagyan. Yung iba, nakapat, katulad ng, wait, lalapit tayo doon, ha? Yan guys, pakita ko lang tong update na to. Ganyan na yung itsura niya ngayon. Although, etong, glorious, bago yan dyan. Yung pinakamalaking glorious ko yan. Ganyan na yung itsura niya. At ito naman si dark form. Si glorious guys, nakalagay siya sa lupa. At yung, talaga siya, nakatanim directly sa laki ng, ng plant box na to. Hindi pala siya lupa. Mixture ko is, free soil doon. At, ayan, ganyan naman siya, si dark form. Eto, si Deliciosa lang, ang dumi dito. Si Deliciosa guys, dati diba nasa gitna siya, kaso nga lang, nangyari kasi, hinahabol niya kasi yung init ng araw, diba? Kaya, dito ko na lang siya nilagay sa gilid para yung
dating nung dahon niya is palaglag dito sa harap natin. At ang nilagay ko na lang dito is si Dark Form. At ang ginawa ko dito kay mga Deliciosa, nilagay ko siya sa pot para nakokontrol ko yung paglaki. Kasi hindi siya pwede, guys, sumobra ang laki kasi nandito siya sa wall ko, diba? Ayan. Pag sumobra siya dyan ng laki, matatabunan niya lahat ng ito. In the long run, baka magka-problema ako. Hindi naman ako, yung baka mamaya makaalis na ako ng mga sa susunod. So, wala mag-maintain. Kaya, eto yung sinicure ko na kahit sila yung magbabantay, maaayos nila to. Kumbaga, mapapanatili nila na maganda to. Nagkaroon ako ng konting ayos dito, guys, ha. Inayos ko pa siya. Pag may wall kang ganito, guys, kailangan na-check mo pa rin siya at kailangan pinagmamasahan ka. Hindi kasi may tendency minsan, guys, na mali yung placing, di ba? Katulad nito, itong mga allocation ko, pinagsama-sama ko na lang sila. Dati kasi hiwa-hiwalay. At si Burley na dating nasa taas, nilagay ko siya rito. For some reason, hindi ko makita yung ganda niya pag andun sa taas Kaya ang ginawa ko, ito kasing net ko, ayang net kong yan. Kaya pala hindi siya makapasok yung medyo liwanag kasi nakukubera na siya ng mga dahon. Pag pala natanggal mo yung dahon doon sa net, pasok din pala yung init. Kaya linis ko na lang siya dyan. At ayan pa rin naman sila, nilagay ko lang yung staghorn na yan dyan. Pero ayan sila. At ito yung nakuha ko kay Masitera do sa workshop, si Aplanatum. Diyan muna siya for the meantime, nag-iisa pa rin kasi siya. So, ayan yung update dito at magpe-fertilize ako ng Osmocote ngayon, guys. Magpe-fertilize ako, guys. Ito yung gamit ko. Then, inaano ko lang talaga to. Binubuhos ko. Walang guys. Walang measure kung gaano karami. Kung ilan yung gusto ko, kung gaano karami, okay lang, di ba? Walang problema kasi malalaki naman na to. At ayan, gusto ko lang siyang lagyan. Buhos lang as in. Ngayon kasi yung time na maganda mag-fertilize. Ayan. Sama ko kayo. Ayan, sama ko muna kayo paano ako mag-fertilize. Ayan, ganyan lang siya lalagay ko. Tapos, hinalagay ko. Hinahagis ko lang dyan. Naman siya, guys, slow release, kaya wala namang problema. Ayan. At, ito. Isa rin tip, guys, isang tip din pala sa ating mga naghahalamang katulad ko na gusto malalaki yung dahon is ang aroids mahilig siya mas gusto niya ang air movement sa lugar. Kaya kung katulad ko kayo na dry yung area, medyo dry kasi, guys, yung namin dito lugar. Kaya ginagawa ko nilalagyan ko na lang ng electric fan. Kasi hindi ko malagyan ngayon kasi nga umuulan. Pero dapat talaga may electric fan to. Kaya ang gagawin ko, electric fan, lalagay ko rito. Papakita ko sa inyo. Wait, na ulan kasi. Lalagay ko lang siya dito sa lamesa para maano yung dahon, medyo tumuyo-tuyo. O kaya yung aircon. Akala ko nung una masama yun. Kumbaga hindi advice. Pero maganda rin pala yung effect ng blow ng aircon. Lalo na pag naulan. Para madaling mag-dry yung dahon. Ang problema ko kasi talaga is dry yung area ko. Mainit. Katulad nga walang hangin. Lalo na nung naglagay ako ng net. Wala talagang hangin. Kaya ang pinaka-alternative, guys, is maglagay kayo electric fan. Kasi sa air, mas gusto nila yung may air movement or circulation sa lugar. Kaya napansin ko dito sa mga dahon na to, focus mo nga sa aking camera.
napansin ko doon is nagda-dry yung ano nila, yung stem, yung aerial root. Kaya gusto kong i-try yung kay Pinky Spike tsaka kay Masitera, yung enhancer na para dun sa mga aerial root. Baka mag-work doon. Kasi papakita ko sa inyo, ha. Ayan guys, ayan yung itsura niya pag nagda-dry yung aerial root niya. Nagba-brown. Pero okay naman yung halaman kasi syempre meron naman akong inano dito, yan na the sort.